ano, uh, nakilala ko when I was 25, 26 years old. Nagsisimula ako sa showbiz. Alam niyo naman sa industriya natin, parang I think hard work defines us in this industry. Alam ko kayo, baka may pinanggalingan, may pupuntahan pagkatapos nito. Yung lagari ng artista, yun din yung lagari nyo. So I just want to say, one, maraming salamat. Thank you for being here. Two, importante sa akin na dun sa pupuntahan ko. Baka isipin nyo ko na yung connection ng pagtakbo ko sa Taguig at sa Pateros sa Showbiz Press. I think para sa akin, there's so much we want to do for the industry. Ngayon na director, hindi lang ako director, but ilang taon na rin ako nagpo-produce. Parang mas malalim na rin yung pagkaintindi ko sa industriya. And I think working closely with sina Ms. Rosel sa Producers Guild, handling our own productions, seeing that there's so much that we can do pa. And in the last few years, getting more involved sa pagpapalabas ng mga pelikula at mga series ng Pilipino sa ibang bansa. Parang nakikita ko that there's still so much that we can do together. And yun lang po, pagamat ang tumatakbo ko para maging kinatawan ng Taguig at Pateros, I just wanted all of you to know here that ako yung magiging kinatawan nyo rin, because hindi ko matatanggal sa akin yung puso ng isang taong mula sa production, yung puso ng isang taong nagmamahal sa industriya. And I also believe that the jobs, the revenue, the inspiration that our movies, our series, the entertainment sector brings will benefit the people of Taguig and Pateros, Metro Manila at yung buong Pilipinas. So yun lang po, I don't want you to feel disassociated with my run. Gusto ko po sana, kaya nagpapasalamat ako kay Ms. Rosel, kay Sir Keith, that we are in this together, and there are a lot of people who are running who wants to fight for our industry, and I hope we also support them. Thank you. Bakit nga ba? Ang daming lessons nung pandemic, I think even for the industry, nagbago yung buong industriya natin. Good or bad, pero I think good. Lumakas yung streaming, nagkaroon ng iba pang revenue stream, yung mga gumagawa ng pelikula. Pero humina naman yung box office. So ang challenge ngayon to make the box office stronger, para may box office tayo, may streaming tayo. Parang napansin ko sa industriya natin, kaya tayo nakarating dito kasi nagtutulungan tayo. So I'm so proud of our partnership with Regal. Nakaukit sa yung nag-present kami kina Mother Lily, and we presented this movie, and it's so special to us. And nakita ko how you work. Pagkatapos nito, manghihiram ng charger para magpadala ng article sa kanyang reporter. Parang kayo, behind the scenes, kahit iba-ibang news outlet nagtutulungan. Pero sa politika, sa pangkaraniwang pagkakataon, yung mga oportunidad sana na magtulungan yung mga tao, palagay ko, minsan, nakokompromiso. When I was mayor during the pandemic, nakita ko na yung mga batang mayor throughout Metro Manila, and in fact, all the mayors, ang kapitbahay ko nun, si Mayor Vico, si Mayor Isko, si Mayor Francis, si Mayor Abby Binay, si Mayor Ike Ponce. Nakita namin parang yung politika, isinagtabi namin. Tapos, naging mabilis yung trabaho. Alam ko hindi naging perfecto. Marami sa atin dito may nagkasakit, baka may namatayan. Pero Metro Manila moved very fast during the pandemic. From testing to vaccination, pagbabayad ng ayuda, tas pagbukas ng ekonomiya. So sabi ko sa sarili ko, kung ganon yung pakikipagtulungan para solusyonan natin yung problema sa kabuhayan, trabaho, peace and order, pagbabaha, traffic, tingin ko mabilis natin masusolusyonan yung mga problema. So what bogs us down? Tingin ko yung politika. So I think running as an independent,
allows me to do what we do here in showbiz. Pwede kaming mag-partner sa Regal, pwede kaming mag-partner sa ABS. Okay lang. Itong pelikulang to, magkasama kami ni Miss Rosel, ni Sir Keith. Maybe in 3 months, sabay lalabas yung pelikula namin, iba pang pelikula. Malamang susuportahan ko siya, malamang susuportahan niya kami. We're talking about entertainment, na napakahalaga, na maraming trabaho, maraming matutulungan. Pero paano yung totoong buhay? Paano yung mga totoong problema? Sana doon, nagtutulong-tulong rin yung mga politiko. And I think as an independent, I'll be able to work faster, work better, and hindi ako malilimitahan ng mga kompromiso na baka meron ng dahil sa aking partido o dahil sa aking apelyido. Follow-up question ng Direk, kamusta yung campaign niyo? Hindi naman dahil sa campaign nagkasakit ko last time, di ba? Konektado, baka. Kasi mababa yung resistensya, so baka nagkaroon ako ng dengue. So, alam naman natin yung dengue, kagat ng lamok. Pero, matindi na pala yung dengue ngayon. So please, mag-ingat kayo. There's a new strain. Pagkatapos ng ilang araw na hospital ako, paglabas ko, ilang araw nagsusuka ako. Nung gumaling na ako, yung joints ko naman sumakit. So mga 2 to 3 weeks, yun daw yung bagong ng dengue. So please be careful, lalo pag nasa field kayo. So yung January, medyo mabigat. But yes, I've been campaigning for the last 3 months. Ang maganda naman nun, syempre naalala ng mga kababayan ko yung ginawa natin ng pandemic. I think in the pandemic, Taguig was hailed as one of the model cities sa iba't ibang mga programa niya, from vaccine rollout to testing, ayuda, etc. Pero this last few months, naging challenging rin kasi syempre, I'm running as an independent. So mag-isa akong iikot. Pero marami namang tumutulong and I appreciate it. Thank you. Yung ba yun, Direk? Hindi naman, pero kaya ako siningit yung nasabi na parang telenovela. Kasi syempre, ayoko naman kayo bigyan ng hard news. Entertainment pa rin. But, kidding aside, parang telenovela yung pinagdadaanan namin kahit paano nung wife ko. Kasi, as you know, probably know, yung kuya ko, si Kuya Alan, and his wife, Mayor Lani, is supporting another candidate na okay lang sa akin. Okay lang sa akin. Pero syempre, there are challenges sa family. Nung mayor po ako noong 3 taon, I decided not to run for re-election para magbigay daan kay Mayor Lani. So kinausap ako ni Kuya Alan, gusto raw tumakbo ng asawa niya. And para hindi na magulo, para hindi na magkaroon ng away o kung ano man, on my own, I stepped aside, Mayor Lani ran. Itong election na to, 2025, I told my family again na gusto kong bumalik bilang mayor. Kasi nakikita ko bilang mayor, mas marami ka talagang matutulungan. Again, sabi nila, Mayor Lani wants to run. So, I stepped aside and I decided to run for Congress. So, akala ko, madali na nila akong susuportahan. No? But I decided to run as an independent, with or without their support. Pero nagulat ako nung sinuportahan nila yung magiging kalaban ko ngayon, si Congressman Ading Cruz, na kaibigan ko rin naman. So yun, medyo masalimuot. But at the end of the day, we're family. And alam nyo naman yung election, parang showbiz, no? Minsan nagkakaroon ng alitan, nagkakaroon ng intrigahan. But I'm hoping and I'm praying that at the end of the elections, makita nila that we're still family. And the only thing I think more important than family is our obligation to each other at yung obligasyon natin sa Panginoon. Na tingin ko, mas yun yung mahalaga when you think of serving and serving the city you love. Yan. Pero this afternoon, hindi ko tayo tungkol sa the caretakers magpo-focus ng ating press con. Dahil pa-press con po ng mag-inang Rosel and Keith Monteverde ito para po sa kandidatura ni Direk Lino Cayetano bilang congressman na first district po ng Taguig, Paten. Good afternoon, everyone. Thank you for being here, Ms. Rosel,
Miss Rosel, maraming salamat po. Thank you, Attorney Keith. Thank you, Attorney Keith. Maraming salamat. Thank you, everyone. Pwede ba akong mag-opening? Yes. Next.